Ang malaking mansyon ay tila lumulunok sa liwanag ng umaga. Kahit na ginintuan ang mga pintuan at kumikinang ang mga sahig, naramdaman ni Josefa ang isang malamig na simoy na gumagapang sa kanyang balat, mas malamig pa sa hangin sa labas. Bagong dating pa lang siya bilang katulong, ngunit may bumubulong na sa kanya na may malalim na dilim sa likod ng marangyang palamuti. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang misteryo. Isang tunog ang bumutas sa katahimikan, isang mahinang iyak mula sa itaas, na tila nagmula sa kaluluwa ng isang matandang babae. Pinilit ni Josefa na baliwalain ang kaba, abala sa pagpupunas ng mga kagamitan sa sala. Pero sa bawat pagpunas, bumabalik ang tunog sa kanyang isip, kasama ng larawan ni Donna Cecilia, ang may bahay na may sakit na Alzheimer, na una niyang nakita ng umagang iyon. Nakaupo si Donna Cecilia sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay puno ng lungkot at takot na hindi niya maintindihan. Nang araw na yon, tanging ang namo ang ngiti ni Josefa ang sumalubong sa kanya, ngunit walang tugon mula sa matanda. Ngayon, ang mahinang iyak ay nagbigay ng mas malalim na pakiramdam ng awa kay Josefa. Hindi nagtagal, bumaba si Senyora Fernanda, ang asawa ni Sir Marcelo, mula sa itaas. Ang kanyang boses ay matamis, parang pulot. Ngunit may lamig sa kanyang mga mata na nagpakilabot kay Josefa. "Kumusta ang unang araw mo, Josefa?" tanong niya, na tila nagmamalasakit, ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig ay parang sinusuri ang bawat galaw ni Josefa. "Sana ay komportable ka. Si Donna Cecilia? Huwag mo masyadong intindihin iyon. Ganoon lang talaga siya minsan. Mga pasakit ng katandaan." Isang saglit na pag-aalinlangan ang bumalot kay Josefa. "Opo, senyora," sagot niya, habang nakatingin sa mukha ni Fernanda, naghahanap ng anumang bakas ng pag-aalala para sa biyenan. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya ay isang pino, halos hindi nakikitang ngiti sa mga labi nito. Napagtanto ni Josefa na sa likod ng kagandahan ni Fernanda ay may isang pader na hindi niya kayang basagin. Nang gabing iyon, habang tahimik na naglilinis si Josefa sa kusina, isang malakas na ingay ang nagpatayo sa kanyang balahibo. Bumagsak ang isang bagay sa itaas, sinundan ng isang mahinang ungol. Nagdalawang isip si Josefa, ngunit ang kaba ay mas nangingibabaw sa takot. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, patungo sa silid ni Donna Cecilia. Ang ilaw sa pasilyo ay dim, nagpapatingkad sa anino. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses ni Dr. Ricardo, ang personal na doktor ni Donna Cecilia, na nakikipag-usap kay Fernanda. Ang kanilang boses ay mahina, tila nagtatago ng isang bagay. "Siguraduhin mong tama ang dosis," bulong ni Fernanda. "Ayokong magkaroon ng anumang problema. Kailangan nating ayusin ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Alam mo naman ang tungkol sa gwaruha." "Huwag kang mag-alala, senyora," sagot ni Dr. Ricardo. "Ang lahat ay nasa plano. Kailangan lang natin ng kaunting pasensya." Napakunot ang noo ni Josefa. Gwaruha? Dosis? Ano ang ibig nilang sabihin? Ngunit bago pa niya marinig ang iba pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang nagtago sa likod ng kurtina. Nang makalabas si Fernanda at Dr. Ricardo at makalayo ang kanilang mga yapak, dahan-dahang sumilip si Josefa. Nakabukas ng bahagya ang pinto ni Donna Cecilia. Pinakinggan niya ang paligid at nang matiyak na wala na ang dalawa, pumasok siya sa silid. Nakita niya si Donna Cecilia na nakahiga sa kama, baluktot ang katawan, tila nakakatulog na. Ngunit nang lapitan siya ni Josefa, nakita niya ang isang bahagyang bukas na mata ni Donna Cecilia na tila nagmamakaawa. Inayos ni Josefa ang kumot at pillows ni Donna Cecilia. Habang inaayos ang kamay ng matanda, isang mapulang marka ang nakita niya. Isang bahagyang pasa sa pulso. Nagulat si Josefa. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Hindi ito simpleng pasa. Ito ay tila resulta ng pilit na paghawak o pagpigil.
kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Donna Cecilia na ngayon ay bukas na at puno ng takot. Isang butil ng luha ang unti-unting dumaloy sa pisngi ng matanda. Naramdaman ni Josefa ang matinding kaba at awa. Inabot niya ang kamay ni Donna Cecilia. Sa sandaling iyon, parang may nagtulak sa kanya, isang pakiramdam na kailangan niyang protektahan ang matanda. Hindi na ito simpleng mga pasakit ng katandaan. Mayroong mas malalim at mas madilim na nangyayari sa mansyon na ito. At siya, si Josefa, ang tanging nakakakita nito. Anong klaseng lugar ito? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang nakatitig siya sa marka sa pulso ni Donna Cecilia. Alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang nakita niya. Ang sunod na umaga ay nagdala ng bagong pag-asa para kay Josefa, ngunit kasama rin ang mas matinding pagdududa. Hindi niya maalis sa isip ang pasa sa pulso ni Donna Cecilia at ang mga nabasa niyang linyang puno ng takot sa mga mata nito. Habang inihahanda niya ang almusal, narinig niya ang boses ni Senyora Fernanda na bumababa sa hagdan, kasama si Dr. Ricardo. Mabilis na nagkunwari si Josefa na abala sa kusina, nakikinig sa bawat salita. "Sigurado ka bang walang nakakita sa atin kagabi?" Bulong ni Fernanda. Ang kanyang boses ay may halong nerbiyos. "Wala, senyora," sagot ni Dr. Ricardo, tila kalmado. Ang mga katulong ay abala sa kanilang mga silid. At kahit na may nakakita, sino ang maniniwala sa isang simpleng katulong? Isang ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Fernanda. "Tama ka. Kaya, ang plano ay tuloy. Kailangan nating bilisan ang proseso. Hindi na tayo makapaghintay pa. Ang proyekto ng garuha ay kailangan na nating makuha." Napakunot ang noo ni Josefa. Naririnig na naman niya ang pangalan ng garuha at proseso. Ang mga salitang ito ay tila nagsasama-sama para bumuo ng isang madilim na larawan sa kanyang isip. Ano ang kanilang ginagawa kay Donna Cecilia? At bakit nila kailangan itong bilisan? Nang dumating ang oras ng almusal ni Donna Cecilia, si Josefa ang nagdala ng pagkain sa silid nito. Inilagay ni Josefa ang tray sa tabi ng kama. "Magandang umaga po, Senyora Cecilia," malumanay niyang bati. Tiningnan siya ni Donna Cecilia. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan. "Ang anino, nenino?" Bulong ni Donna Cecilia. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. "Ang anino. Lumalaki." "Anong anino po, senyora?" tanong ni Josefa. Sinubukang maintindihan ang matanda. Ang lason. Pait." Patuloy ni Donna Cecilia, sabay turo sa kanyang baso ng tubig. Sila. Bago pa man makapagsalita si Josefa, pumasok si Dr. Ricardo sa silid. "Oh, Josefa, ikaw pala," sabi niya. Ang kanyang nangiti ay tila pilit. "Ako na ang bahala kay Donna Cecilia. Mayroon pa siyang mga gamot na kailangan inumin." Kinuha ni Dr. Ricardo ang baso ng tubig at inilagay ang isang maliit na tableta doon na tila may pagtatago. Tiningnan ni Josefa ang tableta. Hindi ito ang karaniwang gamot na nakikita niya sa mesa ni Donna Cecilia. Parang may kakaiba, ngunit hindi niya maaaring direktang questionin si Dr. Ricardo. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sa kanyang silid, hindi mapakali si Josefa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Aling Nena, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay na matagal nang nagtatrabaho bilang katulong. "Aling Nena, kailangan ko po ng payo niyo," simula ni Josefa. Ang kanyang boses ay nag-aalala. "Bakit anak? May problema ba?" tanong ni Aling Nena. Sa kabilang linya, ikinuwento ni Josefa ang lahat, ang mahinang iyak, ang pasa sa pulso, ang mga bulungan ni na Fernanda at Dr. Ricardo tungkol sa garuha at dosis at ang mga mahiwagang salita ni Donna Cecilia. Natahimik si Aling Nena sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali,
Bumuntong hininga siya. Josefa anak, delikado ang pinapasukan mo. Alam mo naman, ang mga mayayaman iba ang mundo nila. Kung minsan, mas mabuti pang manahimik na lang tayo. Baka ikaw pa ang mapahamak. Pero aling nena, si Donna Cecilia po, paliwanag ni Josefa. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Nakita ko po ang takot sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko nanganganib ang buhay niya. Alam ko anak, sagot ni aling nena. Pero kailangan mong maging maingat. Kung totoo man ang mga hinala mo, siguradong hindi basta-basta ang mga taong yan. Baka balikan ka nila. Huwag kang padalos-dalos. Mag-obserba ka muna, pero huwag mong hahayaan na mahuli ka. Ang mga salita ni aling nena ay nagpatindi sa kaba ni Josefa. Pero imbes na matakot, mas naging determinado siya. Hindi siya maaring manahimik lang habang may nanganganib na buhay. Kinabukasan, habang naglilinis si Josefa sa silid ni Fernanda, nakita niya ang isang maliit na bote na nakatago sa likod ng ilang pampaganda sa kanyang vanity table. Hindi ito mukhang gamot at wala itong label. Agad na kinuha ni Josefa ang bote, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang likido sa loob ay malinaw, tila tubig, ngunit may kakaibang kinang. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Josefa. Mabilis niyang itinago ang bote sa kanyang bulsa, ngunit huli na ang lahat. Nakita siya ni Fernanda na nakatayo sa tabi ng vanity table. Ang mga mata ni Fernanda ay naging matalim, parang kutsilyo. Josefa, malamig nitong sabi, anong ginagawa mo sa aking silid? Napakabilis ng tibok ng puso ni Josefa. Hindi siya makasagot. Ang lamig sa boses ni Fernanda ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang biyahe ni Marcelo, pabalik ng Pilipinas, ay mahaba at nakakapagod. Ilang linggo siyang nasa ibang bansa para sa isang mahalagang business deal at ngayon, ang tanging gusto niya ay makauwi at makapagpahinga. Ngunit sa pagpasok pa lang niya sa malaking gate ng kanilang mansyon, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Ang dating masiglang tahanan ay tila nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Marcelo, darling, nandito ka na. Masiglang bungad ni Fernanda na sumalubong sa kanya sa pinto. Niyakap siya ng kanyang asawa, ngunit naramdaman ni Marcelo ang pagiging pilit ng yakap. Na-miss na kita, Hon. Ang tagal mo. Kumusta ang biyahe? Okay lang, Fernanda. Sagot ni Marcelo. Sinubukang ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ibang bagay, ibang tao. Nasaan si Mama? Si Mama? Nandoon sa kanyang silid, nagpapahinga. Kaswal na sagot ni Fernanda habang iginagabay siya sa sala. Alam mo naman siya, palaging pagod. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marcelo ang isang bagong katulong na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa pasilyo. Ito si Josefa. Nakita niya kung paano hinawakan ni Josefa ang bawat bulaklak. Puno ng pag-iingat at pagmamahal. Nagtama ang kanilang mga mata at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Josefa bago siya yumuko bilang paggalang. Isang kakaibang init ang naramdaman ni Marcelo sa dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa kanyang sariling tahanan. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Marcelo na si Josefa ang naghahanda ng pagkain ni Donna Cecilia. Pinagmasdan niya kung gaano kapasensya at kamalumanay si Josefa sa kanyang ina na halos hindi makakain ng mag-isa. Sa bawat subo, may pagmamalasakit si Josefa, samantalang si Fernanda, abala sa kanyang cellphone, ay halos hindi pinansin ang biyenan. Hon, may problema ba? Tanong ni Fernanda, na napansin ang pagtitig ni Marcelo. Kanina ka pa tulala, baka napagod ka lang sa biyahe. Wala. Sagot ni Marcelo, habang pilit na ngumiti. Naisip ko lang, matagal na rin akong hindi nakakauwi. Sa loob-loob niya, nagtaka si Marcelo.
Bakit tila mas malala ang kalagayan ng kanyang ina? Bakit tila mas matamlay at mas nawawala sa sarili si Donna Cecilia? At bakit tila mas may malasakit ang isang bagong katulong kaysa sa kanyang sariling asawa at ang doktor na inatasan niya? Kinabukasan, habang naglalakad si Marcelo sa hardin, nakita niya si Josefa na nag-aalaga ng mga halaman. Nilapitan niya ito. "Kumusta, Josefa?" tanong niya. "Mabuti naman po, Sir Marcelo," sagot ni Josefa, na bahagyang nagulat. "Nakita ko kung paano mo alagaan si Mama," sabi ni Marcelo, na may bahid ang sinseridad sa kanyang boses. "Salamat." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tiningnan ni Josefa si Marcelo, tila may gustong sabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang dumating si Fernanda. "Marcelo, darling, kanina pa kita hinahanap," sabi ni Fernanda, na tila nagulat sa nakita. "Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kumpanya. May malaking issue sa proyekto ng Guaruja. Kailangan ang desisyon mo agad." Napakunot ang noo ni Marcelo. "Guaruja? Ano bang nangyayari sa Guaruja?" "Huwag kang mag-alala, Hon. Ipapaliwanag ko mamaya," sabi ni Fernanda. Sabay tingin kay Josefa na tila nagbibigay babala. "Josefa, may kailangan kang gawin sa kusina, di ba?" "Opo, senyora," mahinang sagot ni Josefa at agad na umalis. Iniwan sina Marcelo at Fernanda. Nang sumunod na araw, habang abala si Marcelo sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. "Hello," sagot niya. "Sir Marcelo, ito po si Attorney Reyes," sabi ng isang boses sa kabilang linya. "Tungkol po sa proyekto ng Guaruja. May mga issue po akong gustong i-report sa inyo na tila hindi naaayon sa orihinal na plano ng inyong ama. Kailangan po nating mag-usap ng personal." Napakunot ang noo ni Marcelo. Ang proyekto ng Guaruja ay isang legacy ng kanyang ama, isang lugar na dapat maging sentro ng pag-asa at pagtulong sa komunidad, hindi lang isang commercial development. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya. Sa parehong oras, naalala niya ang mga bulungan ni Fernanda at Dr. Ricardo at ang mga mahiwagang salita ni Donna Cecilia tungkol sa Guaruja na narinig ni Josefa. Kinuha ni Marcelo ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer, isang larawan ng kanyang ama at ina, si Donna Cecilia, na nakangiti ng maligaya sa harap ng blueprint ng Guaruja. Ang kanyang ina, sa larawan, ay masigla at puno ng buhay, malayo sa malungkot at malilimutin na babae sa kasalukuyan. Tiningnan niya ang litrato at isang bahagyang hinala ang nagsimulang bumuo sa kanyang isip. Hindi niya maaring ipagsawalang bahala ito. Ang bote ng walang label na likido sa bulsa ni Josefa ay tila isang mabigat na pasanin. Ang titig ni Fernanda ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba, ngunit ang determinasyon niya ay mas malakas. Hindi niya hahayaan na matakot siya. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman ng bote na yon at kung ano ang tunay na papel ni Dr. Ricardo. Nang matapos ang kanyang trabaho kinagabihan, mabilis na lumabas si Josefa ng mansyon. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Aling Nena, ang kanyang matalik na kaibigan. "Aling Nena, kailangan ko po ang tulong niyo," bungad niya. Sabay labas ng bote mula sa kanyang bulsa. "Nakita ko po ito sa kwarto ni Senyora Fernanda at narinig ko po sila ni Dr. Ricardo na nagbubulungan tungkol sa Guaruja at dosis." Tiningnan ni Aling Nena ang bote. Kinabahan din. "Naku, Josefa, delikado yan. Baka lason yan." "Kaya nga po kailangan nating malaman kung ano ito," giit ni Josefa. "May kakilala po ba kayong makakatulong?" Nag-isip si Aling Nena. Oo. May kapitbahay ako. Si Nurse Betty. Nagtatrabaho siya sa isang laboratorio. Sigurado akong matutulungan niya tayo." Agad nilang pinuntahan si Nurse Betty. Pagkatapos suriin ni Nurse Betty ang bote, napakunot ang noo niya. "Hindi ito normal na gamot, Josefa. Kailangan itong i-analyze ng maigi sa laboratorio. Pero may kakaiba sa amoy,
Hindi ko lang matukoy, pero may hinala ako. Habang iniwan ni Josefa ang bote kay Nurse Betty, naisip niya ang tungkol kay Dr. Ricardo. Aling Nena, may kakilala rin po ba kayong marunong sa computer? Gusto kong malaman kung sino talaga si Dr. Ricardo. Oo, ang pamangkin ko si Ben. Magaling yan sa computer. Sabi ni Aling Nena. Tara, tawagan natin. Kinabukasan, habang abala si Josefa sa paglilinis sa hardin, nakita niya si Donna Cecilia na nakaupo sa bench, nakatitig sa kawalan. Nilapitan niya ang matanda. Senyora Cecilia, gusto niyo po bang maglakad-lakad? Tiningnan siya ni Donna Cecilia at sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang linaw sa kanyang mga mata. Ikaw, mabait ka. Bulong ng matanda habang hinawakan ang kamay ni Josefa. Ang lason, nasa sa kanya. Sabay turo sa direksyon ng mansyon. Ang lupa, ibebenta, ang gwaruha. Nagulat si Josefa. Malinaw ang boses ni Donna Cecilia, hindi tulad ng dati. Sino po, senyora? Sino po ang naglalason sa inyo? Si Fernanda. At ang doktor. Sabi ni Donna Cecilia, ang kanyang boses ay tila nagmamadali. Ang kapatid niya, kasabwat. Kapatid, bulong ni Josefa. Hindi niya alam na may kapatid si Fernanda. Nagsimula nang magtaka si Josefa kung may iba pang sangkot sa masamang balakin. Ang Marcelo, patuloy ni Donna Cecilia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi siya, alam, kailangan mong sabihin ang katotohanan. Ngunit bago pa man makapagtanong si Josefa, biglang nanlabo ang mga mata ni Donna Cecilia at muling bumalik siya sa kanyang pagiging malilimutin. Ang mga salitang sinabi niya ay tila hangin na lamang. Nang gabing iyon, habang tahimik na nakikinig si Josefa mula sa labas ng opisina ni Sir Marcelo, narinig niya ang boses ni Dr. Ricardo na nakikipag-usap sa cellphone. Hindi niya narinig ang buong pag-uusap, ngunit narinig niya ang mga salitang, kailangan nating tapusin ang transaksyon sa garuha. Kailangan na nating gawin ang huling hakbang. Huwag kang mag-alala. Hindi na makakapagsalita pa ang matanda. Sa lalong madaling panahon, magiging tahimik na ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Josefa. Ang mga salita ni Dr. Ricardo ay nagpatunay sa kanyang pinangangambahan. Nagsisimula ng magkaroon ng katinuan ang mga bulong at salita ng matanda. Nilalason nga nila si Donna Cecilia at ang garuha, ito ay konektado sa kanilang masamang plano. Sa kanyang puso, lumakas ang determinasyon ni Josefa. Hindi niya maaaring hayaan na mangyari ito. Kailangan niyang iligtas si Donna Cecilia at kailangan niyang ipakita ang katotohanan kay Sir Marcelo. Ang mga salita ni Attorney Reyes tungkol sa proyekto ng garuha ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Marcelo. Isang gabi, habang umiinom siya ng kape sa balkonahe, naisip niya ang tungkol sa kanyang ama at ang kanyang mga pangarap para sa proyekto. Hindi lang ito basta isang real estate development. Ito ay isang pangarap na magbibigay ng pag-asa sa mga mahihirap, isang sentro ng komunidad. Hindi tugma ang mga ulat na ibinibigay ni Fernanda sa orihinal na plano. Nang gabing iyon, habang nagbabasa si Marcelo sa kanyang pag-aaral, narinig niya ang boses ni Dr. Ricardo na nag-uusap sa telepono. May kakaiba sa tono ng boses ni Dr. Ricardo. Tila nagtatago ito ng isang bagay. Pinakinggan niya at narinig niya ang mga salitang walang problema sa dosis at malapit nang matapos ang lahat. Nagduda si Marcelo. Ang mga ulat ni Dr. Ricardo tungkol sa kalusugan ng kanyang ina ay tila palaging may pagbabago. Minsan ay masama, minsan ay medyo maayos, pero hindi talaga bumubuti. Kinabukasan, kinausap ni Marcelo si Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, may tanong ako tungkol sa kondisyon ni Mama. Panimula ni Marcelo. May napapansin akong pagbabago. Parang mas humihina siya
At hindi naman ito tugma sa mga sinasabi mong nagpapabuti siya. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Ricardo. Tila nagulat. Sir Marcelo, normal lang po iyan sa mga pasyenteng may Alzheimer. May mga araw na malakas, may mga araw na mahina. Ang mahalaga ay sumusunod siya sa kanyang medication. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay tila pilit at may kakaiba sa kanyang nangiti. Nang sumunod na araw, tinawagan ni Marcelo si Attorney Reyes. Attorney, gusto ko pong imbestigahan niyo ang lahat ng records ni Dr. Ricardo. Sabi ni Marcelo, ang kanyang boses ay seryoso. At gusto ko ring tingnan niyo ang lahat ng transaksyon na may kinalaman sa gwaruha, lalo na ang mga pinirmahan ni Fernanda. Habang naghihintay ng balita mula kay Attorney Reyes, sinubukan ni Marcelo na mag-isa. Naghahanap siya sa mga lumang drawer at cabinet sa kanyang opisina, umaasang makahanap ng anumang dokumento na may kinalaman sa orihinal na plano ng kanyang ama para sa gwarusya. Nakita niya ang isang lumang folder, punong-puno ng mga sulat, drawing, at personal na note ng kanyang ama. Sa bawat pahina, nakikita niya ang pagmamahal at pag-asa ng kanyang ama para sa proyekto. At lalo siyang nagduda sa mga ginagawa ni na Fernanda at Dr. Ricardo. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang pag-uusap ni na Fernanda at Dr. Ricardo sa opisina. Hindi niya sinasadya, pero narinig niya ang isang bahagi ng kanilang usapan. Kailangan nating siguraduhin na walang makakasira sa plano, sabi ni Fernanda. Hindi pwedeng may humadlang sa atin, lalo na ang katulong na iyon. Huwag kang mag-alala. Senyora, sagot ni Dr. Ricardo, mayroon akong paraan para mapatahimik ang sinuman. Ang mahalaga ay matapos natin ang lahat. Bago pa lumala ang sitwasyon, napakunot ang noo ni Marcelo. Sino ang katulong na tinutukoy nila? Si Josefa? Bakit? Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Reyes. Sir Marcelo, mayroon po akong balita tungkol kay Dr. Ricardo. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay seryoso. Nag-imbestiga po kami at nalaman namin na si Dr. Ricardo ay hindi isang lisensyadong doktor dito sa Pilipinas. Ang totoo, nabawi ang kanyang lisensya sa ibang bansa dahil sa mga kaso ng malpractice at fraude. Nalaglag ang tasa ni Marcelo, nabasag sa sahig. Ano? Bulong niya, hindi makapaniwala. Hindi ito totoo. Ito po ang mga dokumento, Sir Marcelo. Patuloy ni Attorney Reyes. Kailangan nating kumilos agad. Ang buhay ni Donna Cecilia ay maaaring nasa panganib. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Marcelo. Ang kanyang ina ay nasa pangangalaga ng isang pekeng doktor at si Fernanda. Alam ba niya ito? O siya ba? Kasabwat? Ang malamig na takot ay kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa ay kayang gawin ang ganitong bagay sa kanyang ina. Nakatayo si Marcelo sa harap ng pinto ng silid ng kanyang ina. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang tawanan ni Fernanda. Hindi na niya ito nakikita bilang ang kanyang asawa. Nakikita niya ang isang anino ng pagtataksil at kasamaan. Ang kanyang puso ay parang nabasag. Ang balita mula kay Ben, ang kaibigan ni Josefa na IT expert, ay isang malaking dagok. Josefa, Dr. Ricardo is a fraud. Hindi siya totoo na doktor. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, nagkukumpirma sa kanyang mga pinangangambahan. Ngunit ang balitang ito ay nagdulot din ng matinding takot. Kung kaya nilang gawin iyon, ano pa ang kaya nilang gawin? Nang gabing iyon, habang naghahanda si Josefa para matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Si Fernanda. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na tila mga yelo. Josefa, maari ba tayong mag-usap? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay.
Ngunit may isang bagay na matalim sa ilalim nito. Pinapasok ni Josefa si Fernanda. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Opo, senyora. Narinig ko ang tungkol sa iyong pag-aalala sa kalusugan ni Donna Cecilia, sabi ni Fernanda. Sabay upo sa isang upuan. Gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala. At, Josefa, tandaan mo, ang mga usapin sa pamilya ay para lamang sa pamilya, hindi para sa mga outsiders. Ang salitang outsiders ay nagpatalim sa pakiramdam ni Josefa. Pero senyora, nakikita ko po na nahihirapan si Donna Cecilia at pinutol ni Fernanda ang kanyang pagsasalita. At wala kang nakikita, Josefa. Hindi ka dapat nakikialam. Kung hindi, magsisisi ka. Hindi mo gugustuhin na makalaban ang isang pamilya na tulad namin. Mayroon kaming paraan para panatilihing tahimik ang mga tao. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta at ang kanyang nangiti ay naging isang pait na ngiti. Nang umalis si Fernanda, nanginginig ang buong katawan ni Josefa. Ang banta ay malinaw, ngunit sa halip na matakot at sumuko, lalong lumalim ang determinasyon ni Josefa. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang mag-ipon ng mas maraming ebidensya. Kinabukasan, habang naglilinis si Josefa sa opisina ni Sir Marcelo, nakita niya ang ilang importanteng dokumento tungkol sa proyekto ng Guarussia. Nagsimula siyang mag-photocopy ng mga ito, nagtatago sa likod ng mga kurtina sa tuwing may maririnig siyang yabag. Alam niya na bawat piraso ng papel ay mahalaga. Narinig niya ang boses ni Fernanda na nag-uusap sa telepono sa hardin. Mabilis na kinuha ni Josefa ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang pag-uusap. Kailangan nating dagdagan ang dosis, sabi ni Fernanda. Hindi pa rin natin nakukuha ang mga pirma ni Marcelo. Kailangan na nating tapusin ito. Ang matanda ay masyado nang nagtatagal. Nanginginig ang kamay ni Josefa habang nire-record niya ang pag-uusap. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon ng kanilang masamang balakin. Lason, pagpatay, pagnanakaw, lahat ay nagiging malinaw. Nang gabing iyon, habang abala si Josefa sa kanyang mga ginagawa, nakita niya si Sir Marcelo na nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa kanya. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang halo ng pagdududa at pagkalito. Nakita ba niya ang ginagawa niya? Napansin ba niya ang pagtatago niya? Josefa, tawag ni Marcelo, ang kanyang boses ay mahina. May gusto ka bang sabihin sa akin? Natigilan si Josefa. Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumaan si Dr. Ricardo sa kanilang likuran. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Josefa. Tila nagbabanta. Sir Marcelo, gusto ko po sanang magtanong kung paano po ba dapat ang pag-aalaga kay Donna Cecilia. Pilit na ngiti ni Josefa. Para lang po masigurado ko na tama ang ginagawa ko. Tumango si Marcelo, tila hindi nasisiyahan sa sagot. Oo. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Nang makatalikod si Marcelo, ibinulong ni Dr. Ricardo kay Josefa. Mag-ingat ka, Josefa. Ang mga pader ay may tenga, at ang mga matapang ay madalas na nahuhulog sa hukay. Nanginginig ang buong katawan ni Josefa. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ngunit sa kabila ng takot, alam niya rin na hindi siya maaaring sumuko. Hindi niya maaaring iwanan si Donna Cecilia sa kamay ng mga halimaw na ito. Nang gabing iyon, habang binabantayan niya si Donna Cecilia, narinig niya ang boses ni Fernanda at Dr. Ricardo na nag-uusap sa silid ng matanda. Kailangan nating dagdagan ang dosis. Kailangan nating bilisan ang proseso. Kapag natapos na ang Guarussia, wala na tayong problema. Sinubukan ni Josefa na kumuha ng mas malapit na pwesto para i-record ang pag-uusap. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit biglang isang tunog ang narinig niya sa kanyang likuran. Nagulat siya. Mabilis siyang lumingon at nakita niya ang anino ni Dr. Ricardo na nakatayo doon, nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig
at puno ng kasamaan. Ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan. Ang titig ni Dr. Ricardo ay tila isang yelo na bumalot sa buong katawan ni Josefa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago pa man makakilos si Dr. Ricardo, biglang may tumawag mula sa loob ng silid ni Donna Cecilia. Dr. Ricardo, bilisan mo! Bumaba ka na rito! Boses ni Fernanda. Kumunot ang noo ni Dr. Ricardo. Nagbigay siya ng isang huling, nagbabantang tingin kay Josefa at pagkatapos ay pumasok sa silid ni Donna Cecilia. Mabilis na tumakbo si Josefa pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niya na muntik na siyang mahuli. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, nagpa siya si Josefa na umalis ng mansyon sandali upang makipagkita kay Ben at Nurse Betty. Kailangan niyang maibigay ang mga bagong ebidensya at maibahagi ang kanyang mga hinala tungkol sa kapatid na binanggit ni Donna Cecilia. Habang naglalakad si Josefa sa isang abalang kalsada, abala sa pagtingin sa kanyang mga tala, isang malakas na busina ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Mabilis siyang napalingon at nakita niya ang isang itim na van na mabilis na papalapit sa kanya. Napakabilis ng pangyayari. Isang iglap lang at nararamdaman niya ang isang matinding puwersa na tumama sa kanya. Tumilapon siya sa gilid. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na semento. Ang sakit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang itim na van na mabilis na humarurot palayo. Nang magkamalay si Josefa, nasa isang ospital na siya. Masakit ang kanyang ulo at may mga benda sa kanyang braso at binti. Si Aling Nena ang kanyang nakita sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Josefa anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nabundol po ako, Aling Nena. Sagot ni Josefa, nahihirapang magsalita. Isang itim na van, parang sinadya. Alam ni Aling Nena na hindi ito simpleng aksidente. Naku, Josefa, sabi ko na nga ba, delikado ang pinapasukan mo. Sinusubukan ka nilang patahimikin. Maya-maya, dumating si Ben. Josefa, nakahanap ako ng impormasyon tungkol kay Fernanda. Sabi ni Ben, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi lang siya basta mayaman, meron siyang madilim na nakaraan. Ipinakita ni Ben ang ilang dokumento sa kanyang tablet. Si Fernanda, Josefa, meron siyang dating asawa. Simula ni Ben, isang negosyante. Naglaho na parang bula pagkatapos na ilipat ang lahat ng ari-arian niya kay Fernanda. Hindi na siya nakita pa. Ang kaso ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Josefa. Ang mga salita ni Donna Cecilia tungkol sa kapatid at ang paglaho ng asawa ni Fernanda ay nagsama-sama sa kanyang isip. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang mas malalim, mas madilim na kasamaan. Si Fernanda ay isang mamamatay tao. Dahil sa kanyang pagka-ospital, alam ni Josefa na hindi niya agad mababalikan si Donna Cecilia. Ang bawat minuto ay mahalaga. Nang gabing iyon, habang nasa ospital pa rin si Josefa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa mansyon. Si Aling Nena ang sumagot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Josefa! Si Donna Cecilia! Anong nangyari, Aling Nena? Tanong ni Josefa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nasa kritikal na kondisyon si Donna Cecilia, Josefa. Sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nahimatay siya. Sinabi ni Dr. Ricardo na lumala ang kanyang Alzheimer. Pero parang kakaiba. Nang marinig ito ni Josefa, parang may kung anong humigpit sa kanyang dibdib. Isang matinding takot ang kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Dali-dali siyang bumalik sa mansyon.
kahit masakit ang kanyang katawan. Pagdating niya, nakita niya si Marcelo na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Donna Cecilia ay nakahiga, maputla, at halos hindi humihinga. Nilapitan ni Josefa si Donna Cecilia. Nakita niya ang isang maliit na bukas na bote ng gamot sa tabi ng kama. Kinuha niya ito at naamoy niya ang isang bahagyang amoy na pamilyar. Ito ang parehong amoy ng likido sa bote na ibinigay niya kay Nurse Betty. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Ricardo at Fernanda. "Oh, Josefa, ikaw pala," sabi ni Fernanda. Ang kanyang nangiti ay tila nanalo. "Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang kalagayan ni Donna Cecilia ay sadyang lumala. Natural lang yan." Ngunit hindi na nakikinig si Josefa. Tiningnan niya si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at awa. "Sir Marcelo," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. "Nilalason po nila ang nanay niyo, ang asawa niyo at ang pekeng doktor na yan. Gusto nila siyang patayin para sa ari-arian at sa gwaruha." Nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Tiningnan niya si Fernanda. Pagkatapos ay si Dr. Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. "Nilalason po nila ang nanay niyo," muling sabi ni Josefa, sabay turo sa bote ng gamot. "Ito po ang lason na ibinibigay nila sa kanya." Biglang bumuka ang mata ni Donna Cecilia. Tiningnan niya si Marcelo at sa isang huling pagtatangka, dinuro niya si Fernanda at Dr. Ricardo. "Lason! Lason!" bulong niya. Pagkatapos ay humigpit ang kanyang hawak sa kamay ni Josefa at muling nawalan ng malay. "Hindi!" sigaw ni Josefa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto po nila siyang patayin. Tumingin siya kay Marcelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa oras na yon, alam niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib, ngunit hindi niya maaring hayaan na mangyari ito. Ang mga salita ni Josefa ay parang kidlat na tumama sa isip ni Marcelo. "Nilalason po nila ang nanay niyo." Ang mga mata niya ay nanlaki habang tinititigan niya si Fernanda at si Dr. Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. Ang dating mapanlinlang ng ngiti ni Fernanda ay napalitan ng takot at ang pagkukunwari ni Dr. Ricardo ay gumuho. "Anong pinagsasabi mo, Josefa?" sigaw ni Fernanda. Sinubukang magkunwari. "Baliw ka. Sinisiraan mo kami. Ito ang epekto ng kanyang aksidente, Marcelo. Nawawala na siya sa katinuan." Ngunit hindi na nakikinig si Marcelo. Ang mga hinala niya, ang mga babala ni Attorney Reyes, ang kakaibang pag-uugali ni Dr. Ricardo, at ngayon, ang desperadong sigaw ni Josefa. Lahat ay nagsama-sama, bumubuo ng isang nakakatakot na katotohanan. Tiningnan niya ang bote ng gamot sa kamay ni Josefa at naalala niya ang amoy na kakaiba, hindi tulad ng karaniwang gamot. Lason. Lason. Ang huling bulong ni Donna Cecilia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Fernanda, anong ginagawa mo?" tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Anong ginagawa ninyo sa nanay ko?" "Wala kaming ginagawa, Marcelo. Nasisiraan na nga si Josefa. Maniwala ka sa akin," sigaw ni Fernanda. Sinubukang lumapit kay Marcelo, ngunit umiwas siya. "Hindi!" sigaw ni Josefa muling. "Mayroon po akong ebidensya, Sir Marcelo. Mga dokumento, mga recordings at ang tunay na pagkatao ni Dr. Ricardo." Inilabas ni Josefa ang kanyang cellphone at ang mga photocopied na dokumento. Ipinakita niya ang recording ng pag-uusap ni Fernanda at Dr. Ricardo. Ang boses nila ay malinaw na nagsasabi tungkol sa dosis at garuha. Ipinakita niya ang mga papeles na nagpapatunay na si Dr. Ricardo ay isang huwad na doktor. At ang pinakanakakagulat sa lahat, ang ulat mula kay Nurse Betty na nagsasabing ang likido sa bote ay isang uri ng pampatulog na may mataas na konsentrasyon, na may kakayahang maging lason sa malalaking dosis
lalo na sa isang matanda na mahina. Nang makita at marinig ni Marcelo ang lahat, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mukha niya ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Hindi, hindi ito totoo, bulong niya. Taksil ka, Fernanda! Sigaw ni Marcelo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa sakit. Paano mo nagawa ito sa sarili kong ina? At ikaw, Dr. Ricardo, isang manggaganso. Paano mo nagawa ito sa isang inosenteng matanda? Sinubukan ni na Fernanda at Dr. Ricardo na tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Marcelo ang kanyang cellphone at tinawagan ng pulis at ang kanyang abogado. Kailangan ninyong pumunta dito ngayon. Sigaw niya. May nangyayaring pagtataksil at tangkang pagpatay dito. Habang naghihintay sila, biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang kapatid ni Marcelo, si Sofia, kasama ang kanyang asawa. Nakita ni Marcelo ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Sofia kay Fernanda. Ate Fernanda, anong nangyayari dito? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Tiningnan ni Marcelo si Sofia at sa isang iglap, naalala niya ang mga salita ni Donna Cecilia tungkol sa kapatid na kasabwat. Isang matinding kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Sofia, may alam ka ba tungkol dito? Tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Bigla siyang namutla at ang kanyang mga mata ay lumipat kay Fernanda na tila nagbibigay ng isang senyas. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Marcelo ang koneksyon. Huwag kang magkunwari, Sofia, sigaw ni Josefa na ngayon ay mas matatag kaysa kailanman. Alam mo rin ang tungkol sa gwaruha. Nakita ko kayo ni Fernanda na nag-uusap sa telepono. May utang ka sa sugal at ginamit ka ni Fernanda. Nagulantang si Marcelo. Hindi lang si Fernanda at Dr. Ricardo, kundi pati ang sarili niyang kapatid, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong inakala niyang kakampi niya. Isang matinding sakit ng pagtataksil ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Dumating ang pulis kasama si Attorney Reyes. Agad na inaresto sina Fernanda at Dr. Ricardo. Sinubukan ni Fernanda na lumaban, ngunit hindi niya na magawa. Si Dr. Ricardo ay tahimik na lang. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Tiningnan ni Marcelo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Si Sofia ay umiiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay tila luha ng pagsisisi, hindi ng inosente. Mama, bulong ni Marcelo habang lumalapit sa kanyang ina na ngayon ay halos hindi na humihinga. Hinawakan niya ang kamay ni Donna Cecilia. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Tumingin siya kay Josefa na nakatayo doon, pagod ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng pasasalamat, paghanga, at isang bagay na mas malalim. Hindi na niya ito nakikita bilang isang katulong lamang. Nakikita niya ang isang anghel na nagligtas sa kanyang ina at nagbukas sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay parang isang masamang panaginip para kay Marcelo. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng bigat ng mga nangyari. Si Fernanda at Dr. Ricardo ay nasa kulungan at ang kaso ay mabilis na umusad dahil sa matibay na ebidensya na inihanda ni Josefa at ng kanyang mga kaibigan. At ang tulong ni Attorney Reyes, ang media ay nagkagulo at ang pangalan ng pamilya ay nasa balita. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa iskandalo. Si Sofia ang kanyang kapatid ay nakaharap din sa matinding kahihiyan. Tinulungan siya ni Marcelo na harapin ang kanyang mga problema sa utang sa sugal at pinayuhan siyang humingi ng propesyonal na tulong. Masakit para kay Marcelo na makita ang kanyang kapatid sa ganoong kalagayan. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa kapakanan nilang lahat.
Ang kalagayan ni Donna Cecilia ay kritikal pa rin. Nasa ospital siya at ang mga tunay na doktor ay ginagawa ang lahat para mailigtas siya. Ang kanyang ina ay nabuhay sa loob ng bahay na puno ng lason at pagtataksil, at ang isiping iyon ay nagdulot ng matinding sakit kay Marcelo. Isang hapon, habang binabantayan niya si Donna Cecilia sa ospital, lumapit si Josefa. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may kakaibang pag-asa. "Sir Marcelo, kumusta na po si Donna Cecilia?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Stable na siya, Josefa," sagot ni Marcelo. Ang kanyang boses ay mahina. "Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa nanay ko." Niyuko ni Marcelo ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. "Ang dami kong pagkakamali, Josefa. Naging bulag ako sa katotohanan. Mas pinili kong maniwala sa mga maling tao. Patawarin mo ako." "Hindi niyo po kasalanan, Sir Marcelo," sabi ni Josefa malumanay. "Ginawa niyo lang po ang sa tingin niyo ay tama. Ang mahalaga po ay nakita niyo na ang katotohanan." Tiningnan ni Marcelo si Josefa. Sa bawat araw na nakikita niya si Josefa, lalong lumalalim ang kanyang paghanga sa babaeng ito. Isang simpleng katulong, ngunit may puso na mas dalisay kaysa sa ginto. May tapang na hindi niya nakita kahit kanino. "Josefa, gusto kong magsimula ulit," sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Gusto kong ayusin ang lahat. Una, ang proyekto ng Guaruha. Gusto kong ibalik ito sa orihinal na plano ng aking ama. Gagawin ko itong isang sentro para sa mga matatanda at mahihirap gaya ng pangarap niya." Ang mga mata ni Josefa ay lumiwanag. "Yan po ang maganda, Sir Marcelo. Matutuwa po ang tatay niyo." At patuloy ni Marcelo, "Gusto kong ikaw, Josefa, ang maging personal na tagapag-alaga ni Mama. Hindi lang basta katulong. Gusto kong ikaw ang maging pinakamalapit sa kanya. Ikaw ang nagligtas sa kanya." Nagulat si Josefa. "Ako po, Sir Marcelo." "Oo, Josefa," sabi ni Marcelo, sabay hawak sa kanyang kamay. "Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagmamalasakit. At gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa lahat ng hirap at panganib na dinaanan mo." Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Josefa. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa galak. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi na sayang. Lumipas ang ilang linggo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa mansyon. Si Fernanda at Dr. Ricardo ay napatunayang guilty at nahatulan sa kani-kanilang kaso. Nagsimulang gumaling si Donna Cecilia. Dahan-dahan, ngunit sigurado. Kahit na hindi na siya makabalik sa kanyang dating sarili, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at mayroon na siyang ngiti sa kanyang labi sa tuwing nakikita niya si Josefa. Ang proyekto ng Guaruha ay muling inilunsad. Sa pangunguna ni Marcelo, hindi na ito isang simpleng commercial venture, kundi isang sentro ng pag-asa para sa mga matatanda at mahihirap na may mga modernong pasilidad at mga programang pangkalusugan. Si Marcelo ay naging mas malapit kay Josefa at ang bawat araw ay nagdala ng mas malalim na pagkaunawa at respeto sa isa't isa. Isang hapon, habang naglalakad si Marcelo at Josefa sa hardin, kasama si Donna Cecilia na nakaupo sa wheelchair, nakaramdam si Marcelo ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha ni Josefa na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. "Josefa," sabi ni Marcelo, ang kanyang boses ay malumanay. "Marami kang naituro sa akin. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at pagmamalasakit." Nagkatitigan sila. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila, na lumalampas sa mga label ng amo at katulong. Naramdaman ni Marcelo ang isang pag-asa, isang simula ng isang bagay na mas maganda. Nang gabing iyon,
Habang nagbabantay si Josefa kay Donna Cecilia, lumapit si Marcelo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at bumulong, "Mama, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Salamat po sa pagpapakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay." Tiningnan niya si Josefa na nakatayo sa may pinto, isang bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Sa mga mata ni Marcelo, nakita niya ang isang bagong pag-asa, isang bagong simula, ang pagmamahal. Ang mga araw sa mansyon ay lumipas, ngunit ang dating bigat ng kalungkutan at pagtataksil ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Si Josefa ay hindi na isang simpleng katulong. Siya ngayon ang pangunahing tagapag-alaga ni Donna Cecilia. At higit pa roon, siya ay isang integral na bahagi ng bagong pamilya. Nakita niya ang malaking pagbabago kay Sir Marcelo. Ang dating malayo at abalang lalaki ay ngayon ay mas maalalahanin, mas may pagmamahal, at mas nakikinig. Araw-araw, binabasa ni Josefa ang mga paboritong aklat ni Donna Cecilia. Nagpapatugtog ng mga lumang kanta na gusto nito at kinakausap siya tungkol sa mga simpleng bagay. Kahit na hindi na makabalik sa kanyang buong katinuan, si Donna Cecilia may mga sandali ng kaligayahan. Isang beses, habang binabasa ni Josefa ang isang kwento, ngumiti si Donna Cecilia at mahinang hinawakan ang kamay niya. Isang napakasarap na pakiramdam para kay Josefa. Si Sir Marcelo ay palaging nandyan, nakikilahok sa pag-aalaga kay Donna Cecilia. Pinagmamasdan niya si Josefa at sa bawat pagtingin, naramdaman ni Josefa ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa pasasalamat o paghanga. Ito ay isang bagay na unti-unting lumalaki, isang damdamin na pareho nilang hindi inaasahan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Donna Cecilia, naglakad-lakad si Josefa sa hardin. Sumunod si Sir Marcelo. "Josefa," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. "Gusto kong magpasalamat ulit sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Para kay Mama. Ikaw ang nagligtas sa kanya at sa akin." "Ginawa ko lang po ang tama, Sir Marcelo," sagot ni Josefa. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Hindi lang yon, Josefa," sabi ni Marcelo, sabay hawak sa kamay ni Josefa. "Marami kang naituro sa akin. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa puso. Ang iyong kabaitan, ang iyong tapang. Naging bulag ako sa lahat ng yon noon." Nagkatitigan sila at sa mga mata ni Marcelo, nakita ni Josefa ang isang malalim na damdamin. Isang pagmamahal na lumampas sa lahat ng pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay. "Josefa," patuloy ni Marcelo, ang kanyang boses ay nanginginig. "Mahal kita. Alam kong hindi ito inaasahan. Alam kong marami tayong pagkakaiba. Pero gusto kong bumuo ng isang bagong pamilya kasama ka. Gusto kong ikaw ang maging asawa ko." Nanlaki ang mga mata ni Josefa. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Si Marcelo, ang amo niya, ang mayamang negosyante, ay nagmamahal sa kanya. Isang simpleng katulong. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pagdurusa, tila nagkaroon ng katuparan sa sandaling iyon. "Sir Marcelo," bulong ni Josefa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Mahal din po kita." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcelo. Dahan-dahan niya itong niyakap. At sa yakap na yon, nawala ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan. Nandoon lamang ang pagmamahal. Ikinasal sina Josefa at Marcelo sa isang simple ngunit napakagandang seremonya. Ang mga pinakamalapit sa kanila, kasama si Aling Nena, Nurse Betty at Ben, ay naroroon upang saksihan ang kanilang pagmamahalan. Si Donna Cecilia ay naroroon din, nakaupo sa kanyang wheelchair, may ngiti sa kanyang labi, tila naiintindihan ang nangyayari. Ang mansyon ay naging isang tunay na tahanan, puno ng pagmamahalan at pag-asa. Si Josefa at Marcelo ay magkasamang nagpatuloy
sa pagpapaunlad ng proyekto ng Gwaruha na naging isang simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang dating madilim na mansyon ay ngayon ay puno ng ilaw na nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa puso ng tao, sa kabaitan, sa tapang, at sa pagmamahal na lumalampas sa lahat ng rason at pamantayan ng lipunan. Isang hapon, habang nakaupo si Josefa at Marcelo sa balkonahe kasama si Donna Cecilia, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Hawak ni Marcelo ang kamay ni Josefa at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Si Donna Cecilia ay nakangiti, tila payapa. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng pagtataksil ay naiwan sa nakaraan. Ngayon, meron silang isang bagong pamilya, isang bagong simula, at isang pagmamahal na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang pagsubok.